Vic Soto is set to lodge a complaint against the maker of the Pepsi Paloma trailer. The trailer was posted by controversial director Daryl Yap. Yap's previous works were criticized for alleged historical revisionism. This time, he was set to release a film about the late sexy actress Pepsi Paloma, a snippet of which mentioned Soto's name as allegedly one of her rapists. Soto's camp said they will file a criminal case before the Muntinlupa Regional Trial Court. Oh, like So, as expected. yung made in Malacanang, di ba? Remember, a lot of, syempre people on the other side claim na hindi yun Hindi yun nangyari. nangyayari. Oo. But let's get some updates from the Muntinlupa Regional Trial Court. We have with us mobile journalist Denise Valdez Sancho live on the ground. Denise, go ahead. Angela Diego, katatapos lang actually ng opisyal na pag-file ni Vic Soto o ng kampo ni Vic Soto against Daryl Yap, kung saan officially ang naging kaso nga ay cyber libel and another separate case of writ of habeas data with the cyber libel having 20 million worth of moral damages. It was confirmed by the attorney of Vic Soto, Attorney Buko de la Cruz, na isa sa mga dahilan kung bakit nagsampa ng kasong cyber libel ay dahil nga naaapektuhan na ang pamilya ni Vic Soto. Si Pauline Luna nakakatanggap na ng threats, maging ang anak ay nakakatanggap na ng pambubuli mula nga dito sa trailer o sa teaser na lumabas sa pelikula ni Daryl Yap. Oo. Para lang sure tayo, ano yung eksakto na kaso na isinampa nila ng kampo nila Vic Soto? Ang kasong isinampa ngayon, officially that is the cyber libel. And there's a separate case which is a writ of habeas data. Ito naman para sa mga nag-share, nagre-repost ng anumang related dito sa mga teaser o film ni Daryl Yap, kung saan they want or the goal for the writ of habeas data itigil o pigilan ang pagre-repost ng anything related. But as of now, cyber libel yung officially na pinunta talaga dito ni Vic Soto, kung saan ang may criminal case ay kay Daryl Yap mismo. Yeah, Denise, sino ba pumunta dyan to file the case? Bukod sa kampo ng mga abogado ni Vic Soto, kasama niya ang kanyang asawa na si Pauline Luna Soto. At nabanggit din ni Vic Soto, the family has been supportive, but kailangan na talagang mapigilan itong naging libel nga, kaso nga ng libel as per their camp mula kay Daryl Yap dahil nga dito sa pelikula niya. Denise, itong sinampang cyber libel case against Direct Daryl Yap, meron pa ba silang plano na magsampa pa ng iba pang mga kaso sa iba pang allegedly nandito sa pelikula? Ayon naman kay Vic Soto, trabaho lang daw para sa mga actor at hindi sila damay dito. Solely as of now, the criminal case is against Director Daryl Yap. Yes, Denise, baka you could give an update sa mga viewers natin on what led ba to this filing of criminal cases by Vic Soto and his lawyers? Yeah. Just for context, isa sa mga talagang naghimok sa kampo ni Vic Soto para magsampa nga ng kasong cyber libel. Doon sa teaser kasi ng palabas or upcoming film ni Director Daryl Yap, nabanggit, kung saan, for context, ito ay related sa dating sexy star na si Pepsi Paloma, isang biopic film ni Pepsi Paloma, at sa teaser nabanggit yung pangalan ni Vic Soto na mismo directly. At ayon din kay Vic Soto, hindi nang hingi ng consent sila Daryl Yap dito. At ayun nga, isa pa sa nag-udyok kay Vic Soto ay dahil naaapektuhan na mismong pamilya niya dahil nga dito sa nagsisirculate na teaser mula sa film. Sino ba yung legal team ni Bossing Vic Soto? From Divina Law, pinamumunuan niya ni Attorney Buko de la Cruz. Siya kanina ang nandito. Actually, maaga sila, inintay talaga nila si Vic Soto at si Pauline Luna para maging official na nga itong pagsasampa ng kaso against Daryl Yap. So ngayon, sabi mo nga na isampa na yung cyber libel case against Director Daryl Yap. Ano na ngayon ang sitwasyon dyan ngayon? Nakaalis na ba ulit itong kampo nila Vic Soto? Can you give us an update?
nauna nang umalis si Vic Soto, huling nagpa-interview itong sila Attorney De La Cruz. As of now, they said na around 48 hours about that time, magkakaroon ng confirmation from the court kung ano bang mangyayari from this case. So ngayon, nasa waiting game pa ang kampo nila Vic Soto. Clarify ko lang, Denise, bakit sa Muntinlupa final to? Most likely dahil nga malapit dito yung bahay ni Vic Soto and nasa jurisdiction siya ng Muntinlupa RTC, Jergo. Alright, thank you for those updates, mobile journalist Denise Valdez Sancho. About the once again controversial director Daryl Yap.